Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating munting channel, Reaction and Opinion. Ang ating panonoorin ngayon mga kababayan ay itong laban ni Iga Swiatek at nitong si Mayra Andreba mga kababayan. Opo. Kung yung laban ni Leylah Fernandez ay napakatindi, oo, ang laban na yon mas matindi po ito mga kababayan. Talaga namang kulang na lang magbugbugan, magpatayan po dito. Pero hindi naman po literal na ganun nga po yung nangyayari. Ang ibig ko lang pong sabihin dito ay talagang napakatindi ng laban na ito mga kababayan. Yan na, samahan nyo pa ako na panoorin po ang laban na ito mga kababayan. Quarterfinals po ito, dito pa rin po ito sa Stuttgart Open 2026. Yan po sa Germany mga kababayan. So ito na po. Ayan, nauna rito si Swiatek 5-3. Si Andreba ay batang-bata pa po ito. 18 years old lamang. Oo, kumbaga laban ng teenager ito at ng senior. Pero matindi po ito guys, itong si Andreba. Oo. Kahit ganito pa lang ang edad nito ay may mga titulo na pong nakuha po ito. Si Swiatek ay bumaba siya ngayon sa world rank. Uy, wala yung ating kuwan. Ayan. Nagloko yung ating source guys, nag-forward. Ayan o. So itong si Swiatek mga kababayan ay bumaba yung kanya pong ranking. Dati po siyang world number 2, ngayon na world number 4 na po siya. So hindi pa rin naman siya nawala. Oo. Malayo pa siyang mawala dito sa top 10 mga kababayan. Oo. So dahil sa kanya pong pagkasunod-sunod na talo, siya po ay umalis doon po sa kanya pong dating coach. At dito na po siya sa coaching staff ni Alex Ayala sa Rafa Nadal Academy. Oo. So iisa na lang yung kanila pong boss ni Alex Ayala mga kababayan, itong si Iga Swiatek. Kung sakali ay siya ay pala rin dito at manalo, ito yung una niyang panalo dito sa Rafa Nadal Academy. Opo. So ayan, 2-1 dito. So lumalamang si Andreba dito sa second set. So masusip ba ni Swiatek itong si Andreba? So makakabawi dito si Andreba sa second set para magkaroon sila ng deciding set.
babae nito, 18 years old pa lang ito. Alam ko guys, minsan nakapartner ni Alex Ayala ito sa double, si Andre ba? Oh. At nakalaban na rin naman ito ni Alex Ayala, yun nga lang sa exhibition na game lang sila naglaban sa Macau yata yun. Opo, sa Macau naglaban sila. So, natalo doon si Alex Ayala. Pero exhibition game lang po yun. Ito bilang yun sa kanila pong ranking. Uy, 3-1 na. 3-1 na dito guys. Makukuha ni Andre ba dito yung second set. All. Ayan, sumaply doon si Aida. Advantage sa mahabol si Swatik dito, advantage siya oh. Ayun, out. Ayan, preto na. Mahabol tong si Swatik. Uy, 40-15. Mukhang mag-goal sila rito sa 3 ah. Ayun, nag-all na nga guys, 3-3 na. So, masusip kaya ito ni Aiga, si Andre ba? Yun, out. Si Coco Golf, lag-lag na. Nilag-lag siya ni Nose po ba? RT15.
Pero grabe din yung laban ni Coco Gauff at ni Noscoba, guys. May video na po ako noon, guys, kung gusto nyo panoorin. Pero grabe talaga. Laban ng number 3 yun. World number 3 si Coco Gauff. Tapos number 12 si Noscoba. Sabi bakbakan nila talaga kagabi. Maabot din sila ng third set. At gabuhok lang din ang lamang ni Noscoba nang matalo niya itong si Coco Gauff. Yan, ang haba ng rally na to. Ayun, nag-out si Swatik doon. Lumalamang itong sino Asinos ko ba tuloy? Si Andre ba? 4-3. Rin na, guys. Yeah. Out. 15 all. Yan, 40 all na. Kedus. Sino mag-advantage dito? Ayan, nag-advantage si Swatik. Oh. Ayan, 4-4. Ayaw bumitaw. Ayaw nila bitawan yung bit. 4-4. Ito yung mga coaching staff ni Aiga from Rafa Nadal Academy. Ayan, no? At
tagal-tagal na rin kasi hindi nakakuha itong si Aiga ng championship. Kasi ay lumipat ng coach. Si Andre Bagay, siya po yung nag-champion sa ano ba yun? Sa Linz Open. Linz Open 2026. Kalaban niya, sino ba yung kalaban niya? Si Plesko ba yata yun? Opo, si Plesko ba? Si Ate Donna Vickis guys ay grabe ang tinaas ng kanyang ranking, dating 104. Tumaas siya ngayon ng nasa 67 na yata siya ngayon, from 104 to 67. Kasi nga nakapasok siya sa semi-final si Ate Donna Vickis doon sa Linz Open. Natalo lang siya ni Plesko ba sa semi-final, kaya ang nakaharap ni Plesko ba itong si Andre ba. At tinalo naman ni Andre ba sa finals si Plesko ba. Plesko ba ako ng Plesko ba? Parang sigurado ako. Pero parang ganon guys yung pangalan. Hindi po nalalayo dyan. Ang punto ko kasi rito na si Andre ba yung nag-champion, si Mira Andre ba naglalaro dito na pinapanood natin. Ayan, nauna na dito si Andre ba guys, nauna na siya rito 5-4 pang makukuha niya itong second set. Pag nakuha niya itong second set, magkakaroon ng third set yan. Ayan na nga. Ay, hindi pa. 30 pa lang. Akala ko nakuha na. Masyado po tayong advance doon. $15.30. Ayun. Gusto pang habulin ito ni Watek. Baka mag 5-all pa ito Nangyari, set point na. Set point na. Sinira Andre ba mga kabayan ay world number 9. Number 9 po siya. Ayun, nakuha niya na yung second set dito guys. Magkakaroon tayo ng third set. 1-1 na sila.
Ayan, oh. Uy, medical time out yata si Swatik ah. Nagpagpintuhan na lang itong si Mira dito sa kanyang coach. Babae pala yung coach nito. Baka nanay niya ito ah. Nanay niya nga siguro itong kanyang coach. Na. Ito na. Isa na ng third set, 30 all. Uy. Talagang grabing dunk yun. Ayan o. Ano ba yan habulin? Forte all. So, ito yung mga style ng mga napapansin ko dito guys. Ito yung style ng mga player. O kunyari maggalit-galitan sila para magkaroon talaga sila ng tapang. Oo. May kunit nila doon sa kanilang laro. Pagiging matapang. Kaya ganyan yung kanilang style. Kunyari naggagalit-galitan. Pero hindi ito ginagawa ni Alex eh. Si Alex masyadong seryoso eh. Naalala nyo yung laban ni Alex Ayala at Ostapinko mga kababayan. 5 na noon si Alex Ayala, second set, 1 pa lang si Ostapinko. Ginawa ni Ostapinko, talagang pinakita niya, na galit siya. Hindi ko alam kung kanino siya nagagalit eh. Kung sa audience ba, doon sa ingay ng mga Pilipino o doon sa kanyang coach. Nagalit na galit siya ba? Doon pala siya kumuha ng kanyang lakas, sa kanyang galit. Bigla siyang lumakas. Lain mo, nahabol niya si Alex Ayala. Hanggang tagang di naka-score noon si Alex Ayala from 5-1. Grabe yung ginawa ni Ostapinko doon. Style niya pala yun. Style niyang bulok. Ganon din si Coco Gauff eh. Pag niya malas-malas, kunyari, galit na galit. So abangan natin guys si Alex Ayala sa Madrid Open mga kababayan. Magsisimula yan sa Lunes. Hindi lang po natin alam kung anong araw makapaglaro si Alex o siya ba ay mag-uumpisa sa qualifying round. Sa palagay ko sa kwan siya, main draw siya kasi nasa 45 naman siya eh. Oo, napasok pa rin siya sa... Ay, hindi na pala siya pasok sa round 1, sa round of 64. Hindi na siya pasok pala sa round 1. Ibig sabihin, kasi 45 yung kanyang ranking eh. Hindi siya pasok sa round 1. Ibig sabihin, magsisimula siya sa qualifying round. So, kailangan niya munang manalo doon sa qualifying round ng 2 beses.
bago siya makapasok sa round 1. So, para sa akin, okay yun. Para makipagbugbugan muna siya doon sa mga medyo mahihina. Oo, kasi yung mga nasa qualifying round ay nasa 100 plus yung mga ranking noon eh. So, madali sa kanya makakuha ng panalo doon. Then saka siya papasok sa round of 64. Uy, double fault. Pero nauna rito si Swatik ha. Sa third set, 1-0. Then after Madrid Open ay French Open naman. So sunod-sunod yung laban ni Alex. Sana nga sa mga laban na ito ay makakuha na po siya ng titulo. Pero talagang ganoon talaga. At saka itong mga laban na ito, mga malaking laban na ito eh. Yung Madrid Open, 1,000 yun. WTA 1,000 ba? O yung French Open 1,000. Hindi ko alam kung yung Madrid, WTA 500 yun or 1,000. Alam ko, malaking tournament din yun eh. Puro clay sila ngayon, clay. Oo. Hindi ko alam bakit clay court sila ngayon itong mga panahon na ito. Baka siguro tag-ulan dyan. Tag-ulan dyan sa Europe at Amerika. Kasi covered court ito guys eh. Oh, hindi open court ito, covered. So kung covered, ibig sabihin iniiwas nila yung kanilang court sa ulan. So lamang dahil nga mag-tag-ulan ay ito yung kanilang napili. Mag-play muna sila. Yung French Open, play din yata yun. Ayan o, 2-0 na dito. Lumalamang si Swatik guys, 2-0. Pero kanina sa second set, lamang din si Swatik eh. Ginabol lang siya ni Andre ba? Ang 30 all. Alamang itong si Andre ba, 5 years old pa lang, naglalaro na ito eh. Oo, kasi magaling na siya. Kalahin mo, world kaedad niyang 18 years old, nasa number 9 na siya sa world. Lain mo yan.
At sa Mayo guys ay 21 years old na si Alex. Medyo tumatanda na si Alex. Hindi pa siya nakakuha ng titulo dito sa WTA. Ang alam ko mayroon na siyang isang champion eh. Hindi ko alam bakit hindi na-record yun sa WTA, sa world rank. Mayroon na siya. Kasi lang maliit lang yata na tournament yun. Kaya siguro hindi nire-record yung mga maliliit lang. When you're feeling down, let the time fly away. So many times I've been here before, now I'm feeling alright. No need to try, just relax and take a deep breath. Look inside to try and find a way out. And grab it, that's the way out. Advantage. Palakasan ito ni Andre ba? 18 years old. Hindi ko lang alam kung ilang titulo na ito ni Andre ba guys. Oo. Kasi ang alam ko lang isa sa doon sa Middle East, sa Dubai yata, yan nag-champion siya doon. Yun itong huli sa Linz Open. Dalawa. So yan lang, dalawa lang yung alam ko. Pero yung sa records, hindi ko pa natingnan kung ilan na. Yun, out. Advantage, Swatik. Uy, tumigaw. Points niya siguro yun. Baka ace nga yun. Oo. Ayun, score. Ayun, no? Uy, 2-1. 2-1 na. Ayan. Ay, fault. Grabing
talo na ito. Oh, ayun lang. Oo, gilid-gilid sila eh. Oh. Asa lang, masyadong malalim na yung huli. Hindi na kinaya ni Swatik habulin. Oh. Puto na. Uy. Tanggal yung ikaw. Pagpipre yung kakampi ni Swatik. Ang pulang Polska. Ang pulan. Pulan pala itong si Swatik. Itong si Andriva, Russian ito guys. Ayan na. Ayan na oh. Lumamang na nga. O, di ba? Parang naulit lang yung sa second set mga kababayan. Oo. Nahabol niya rin sa to hanggang sa lumamang siya. Naging 3-2. Naulit lang talaga. Ayan guys, porto na. Naging porto na oh. Iniwan na si Swatik dito ni Andriva. Naku po. Pag natalo dito si Swatik, mukhang hindi coach ang problema niya. Oo. Kaya nga siya lumipat ng coach dahil lagi siyang talo. Doon sa kanyang coach, sunod-sunod yung kanya pong pagkatalo. So, kung matalo siya uli rito sa bago niyang coach, kasi ito yung una niyang laro dito sa kanyang bagong coach sa Rafa Nadal Academy. Ayun, kung matalo siya rito, ay hindi natin masasabi na coach yung kanyang problema. Oo. Talagang baka talaga naman ay humihina na ang kanyang laruan. Kanyang laro. Oo, hindi sa coach na yung problema. Ayan oh. Natalo siya dito guys, naku po.
Pero hindi naman gaano pa maapektuhan yung kanyang ranking dito kasi na ito quarter finals na ito guys. May puntos pa rin po siyang makukuha dito. Quarter finals na ito So, hindi basta-bastang makababa yung kanyang ranking dito. Pero kung na-eliminate agad siya doon pa lang sa round 2 kasi round 2 na ito nagsimula sa round of 32. Kung natalo siya doon, yun. Apektuhan na kagad yung kanyang ranking pero dahil ito yung quarter finals, hindi gaano maka-apekto ito sa kanyang ranking. Ayan na kanyang coaching staff. Yun yung kanyang bagong coaching staff from Rafa Nadal Academy. Ito po yung isang dahilan kung bakit gusto ko pong i-vlog ang laban na ito ni Swiatek dahil nga dito sa kanya pong bagong coach. Ano nangyari na doon? Ayan, 5-2 na. 5-2 na guys. Ayan na. Mahirap na nga po ulit nito guys. Ayan nag-out pa. Nagatalo ulit dito si Swiatek. Gusto kong i-vlog ito kasi para malaman natin guys kung talagang yung kanyang pagpalit ng coach ay effective. Kung tutuusin, naging effective din naman kasi umabot siya rito sa quarter finals. Pero kung kanyang pakay, ang kanyang purpose ay makapasok doon sa finals, kaya siya nagpalit ng coach, ay mukhang hindi effective. Kasi iniwan niya yung kanyang dating coach dahil di nga siya lagi nakakapasok sa finals. So dito, kung matatalo siya rito, hindi rin makapasok sa finals, so masasabi siguro natin na hindi coach yung kanyang problema. Hindi dahil siguro ay nagkakaedad na siya. Ayan, nagwala na. Nagwala na siya, Pinukpok niya na yung kanyang rakita. Gigil na siya rito dahil kalahin mo 5-2 na. Ayan, gigil talaga siya dyan. Kaya yan magiging consequence niyan. Double fault or out. Ayan ayan na. 40 na pasok pala yun. Akala ko out. Pa-replay nga. Tingnan natin yung replay. Ayun. Linyang-linya. Pasok pala yun Galit na galit niya siya ron. Ganun dapat. Nakuha niya kanina yung kanyang galit. Ayan nakahabol pa siya ng isa.
5-3. Sige, buhos mo na yung galit. Uy, out. Ayan na. Serve na ito ni Andre ba? So, hawak niya na ang bit dito. Hawak na ni Andre ba ang bit? Oo. Pwede niyang i-double fault yan. Pwede niyang gawing ace. Oh. Ayan na, oh. Out na. 30 na. Wala na. Wala. Desperado si Kwan dito. Si Swatek. Hanggang quarterfinals lang yung kanyang inabot. Dito sa Stuttgart Open 2026. So, bawi na lang siya uli sa Madrid Open. Alam ko kasama din siya ron. Madrid Open at saka sa French Open. Sunod-sunod yan. Uy, nag-double fault. Andre ba? Ngayon sinasabi ko, pwede niyang i-double fault ito. Pwede niyang gawing ace din, no? Ayan, ay, pumasok. Ayan, mahirap na kunin yan, guys. Ayan, match point. Ayan ang match point. Ayan na. Ayun. Sinira niya pa yun. Lain mo yun. Dapat kanina yun eh. Galit na galit siya. Napaka-intense. Ayan! Biglang nanalo. Itong si Andre ba, guys? Ayan na. Ayan. Natalo yung world number 4 ng world number 9. So, hindi rin naman ganong imposible kasi magkakasama lang sila sa top 10. Umangat lang si Swatek ng konti rito. Oo. Talagang ganyan. So yan guys, ang masasabi ko nga sa laban na ito ay hindi po coach ni Swatek ang dahilan kung bakit hindi siya lagi nakakapasok sa finals. So siguro dahil na rin sa kanyang edad na rin siguro at malapit na itong mag-30. So doon kaya bumabagsak na yung kanyang laro, mga kababayan. So yun po, maraming salamat po mga kababayan. Bago po tayo lumisan sa channel na ito, paki-like naman dyan at paki-subscribe po. Maraming salamat po. God bless us all.